mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. uh, Nakakatawa. Yung labanan sa Senado between majority and minority, dinala na lang sa joke. Ito, si Senate President Alan Peter Cayetano, plano niyang isumbong si Rapi Tulfo kay Rapi Tulfo. Sabi niya dito is, kung hindi lang kayo Tulfo, isusumbong ko na kayo kay Tulfo. Ay, nako. Senate President Alan Peter Cayetano on Tuesday responded to Senator Rapi Tulfo's challenge by quipping that he would report him to his own public affairs program for daring him to appear in the Senate. So, ito ang sabi ng SP. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi duwag. Paano kung sinabi halimbawa, Senator, ikaw maging independent kung hindi duwag ka. Binaliktad. He said during a Facebook live broadcast. Ito, yung mainit na bangayan nila ngayon kasi kahapon, ang mga minority naghihintay sa session hall. Walang dumating na majority. So, pangalawang araw na yan na nadedma sila. Lunes. Wala, naghintay ng wala ang minority kasi ang rason, ang majority, kailangan nila magpakita ng suporta kay Senator Jinggoy na ikinulong na. So, reklamo ang mga minority sa Lunes. Pagkamatis kahapon, reklamo ulit sila. Kaya ito, nang hamon si Rapi Tulfo. Kung matapang ka, magpakita ka. Kaya binaliktad ni Cayetano. Kung matapang ka, maging independent ka. Kasi, ang lumalabas ngayon, itong minority, ang mga perception na nababasa ko, mga comments, nagiging tuta na ng powers that be ang minority. Nabasa kong post ng isang retired general, si General Carlos Kita, SB 11 has become the puppet of Malacanang. Ganon. So, independent ba ang SB 11? O may sinusunod? Yun ang tanong. To me, ang tunay na independent, walang nagdidikta sa kanila ay ang SB 13. Kaya nga, ituloy na nila ang flood control investigation. Ito ang major issue ngayon, yung flood control investigation. Nagpaliwanag si SP Cayetano, sinadya nila talaga na hindi mag-attend, hindi magpakita yung majority senators, sinadya na hindi magpakita sa session hall. Not because natamad sila or ayaw nilang paglingkuran ng taong bayan. Yung kanila is a very strategic move. Sinadya nilang hindi magpakita para matuloy ang Blue Ribbon Committee hearing bukas. Kasi kung magpakita sila kahapon, posible na may gagawin yung minority at maagaw nila ang chairmanship sa mga committee, lalo na yung Blue Ribbon. Kasi sa ngayon, ano na sila? Tie na sila, 11 ang minority, 11 din ang majority. Dahil nabawasan na ng dalawa, yung majority, wala si Bato, wala si Jinggoy. So, to me, it's a wise move, wise strategy, yung di nagpakita, para ang mga minority, wala silang magawa. I don't know, Wednesday, kung may session ba ang Senado, kung mayroong mang session, sigurado hindi na naman niya magpapakita para tuloy-tuloy na ang hearing bukas ng hapon. Yan ang kinakatakutan nila. Yan ang, kaya yan, grabing pagkumbinsi nila kay Senator Jinggoy. Tinakot pa umano. Dapat kumalas para hindi ka kasuhan, para hindi ka makulong. Ganon. Katindi ang pananakot. Kailangan nakakabilib talaga itong si Senator Jinggoy. Hindi niya iniligtas ang sarili niya. Yung ordinaryong mga tao, yung walang paninindigan prinsipyo, ligtas mo ng sarili. Pabayaan mo muna yung investigasyon dyan. Kaya lang,
dito mo makikita na may prinsipyo talaga itong Jingo Estrada. Kaya, nung una, tinatawag siya the bad one. This time around, si Jinggoy na ang bad one. Ang good one. Nabaliktad na yung isa, yung kapatid niya ang the bad one. Kaya, ipapatulpo, joke lang yun. Kaya lang, magandang pasok na joke. Kaya, tignan nyo dito sa reaksyon ng taong bayan. 5,600 ang nag-react. 4,900 ang tumatawa. Sinong tinatawanan? I believe ang tinatawanan si Rapi Tulfo. Kasi nahulog siya sa kanyang linya. Ipapatulpo ko kayo. Ang una kaming mag-asawa, bilib na bilib kami dito kay Rapi Tulfo. Nanunod kami, but ngayon wala na. Na bulgar na yung style nila na ang mga tinutulungan lang, yung mga away mag-asawa, yung mga controversial topics, para maraming manood sa kanilang programa. So, pera pa rin. Kumikita ng limpak-limpak na pera. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng ang balita ngayon tungkol ito sa matinding apila. Umaapila na, tatarantara ba sila? O apila ni Senator Erwin Tulfo tungkol sa magaganap na Blue Ribbon Committee hearing bukas. Parang aminado na sila na hindi nila mapigilan dahil naisahan sila ng majority, hindi nagpakita ang majority block kahapon kaya hindi nila napigilan. Di tuloy-tuloy na. Ito, Erwin Tulfo umapila na maisama ang minority sa Blue Ribbon hearing. Nanawagan si Senator Erwin Tulfo na mabigyan din ng mas malaking partisipasyon ang minority bloc sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, lalo na sa gitna ng nakatakdang pagpapatuloy ng investigasyon kaugnay ng controversial na flood control project at iba pang usaping may malaking interest ang publiko. Sa isang panayam, iginiit ni Tulfo na bagamat bukas siya sa pagpapatuloy ng mga hearing, mahalaga umanong maging balanse ang komposisyon ng committee at hindi lamang nakasentro sa mga senador mula sa majority bloc. Sabi niya, why not, di ba? Pero pag-usapan natin sino-sino ang magkukumpos niyan. Dapat balance. May mga member ng minority, may huwag mong puro majority. Ayon kay Tulfo, nakasaad din naman sa mga patakaran sa Senado na dapat ay may sapat na representasyon at ibang-ibang panig ng mga committee. Iyon naman sa rules, di ba? Dapat may maraming membership yan, tsaka may mga members ng minority, mga ex officio. Nilinaw ni Tulfo na hindi sila tutol sa pagsasagawa ng pagdinig. Nung hindi tutol, wag niyong kaya gustong-gusto ng minority na maagaw ulit ang liderato para mapigilan ang flood control hearing. Yan ang pahayag ni Senator Marcoleta. Yung example na lang, yung pagkaso at pagkulong kay Senator Jinggoy. Yun na. Ilang beses tinawagan, hinikayat si Jinggoy. Lumipat ka, umalis ka sa Brigade 13 para hindi ka namin kasuhan. Hindi nagpatinig yung isa, ngayon kinaso, nakulong. Bakit? Gusto nilang makuha ulit ang leadership para hindi matuloy ang flood control hearing. Kaya itong sabi ni Tulfo na open kami, sige mag-hearing. Dahil wala na kayong magawa, talagang hearing na. Okay sila mag-hearing pero session hindi. Bakit? Sa session, gusto nyong agawin ang chairmanship o gusto nyong agawin ang Blue Ribbon kaya hindi sila nagatin sa session. Konting diskarte lang yan. Open kami. Gusto mo, sige, mag-hearing tayo. Pag-usapan natin yung komposisyon. Gusto rin namin malaman sino ang mga imbitahan natin, di ba? Lumabas ang panawagan nito habang nagpapatuloy ang tension sa pagitan ng majority at minority blocks ng Senado kasunod ng serye ng walkout. Mga panawagang magbitiw si Senator Alan Peter Cayetano
at ang nakatakdang pagpapatuloy ng Blue Ribbon Investigation sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Yan, napila-pila kayo. O, sige, tignan natin ang nag-react, ha. 46,000 ang nag-react. 44,000 ang tumatawa. Ha? Tinatawanan si Tulpo. 369 ang galit. 1,200 lang ang nag-like sa kanyang payag. Percentage? 96% tinatawanan siya, galit. 4% lang ang sumusuporta. Ganyan na po. Tingnan nyo ang number of people's reaction. Makikita nyo ang pulso ng taong bayan. Nasa 80 to 85% average. Sumusuporta sa ginagawa ng majority bloc, lalo na itong pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee sa flood control. Bagay na pinipigilan talaga nitong minorya. Oh, basa tayo sa mga comments. Ang daming comments. Oh. Sunod-sunod. El Iza, takot na takot ang low bender. Eliasar Corpin, sila nga dati ang nasa kapangyarihan, wala naman silang ginawa. Oh. Vice chairman sa dati, itong si Erwin Tulfo. Lacson ang chairman ng Blue Ribbon, wala silang ginawa. Yung 9 months nila sa kapangyarihan, 3 beses lang nag-hearing. Palpak. Ayaw pirmahan ng report. So ngayon, ito na. Sinong panalo? Panalo ang taong bayan. Kaya sana manatiling matibay ang Brave 13. Sana hindi lang bukas ang hearing. Sana marami pang hearing kasi ang daming dapat patawag. Ang daming dapat maisiwalat. Karapatan ito ng taong bayan dahil tayo po, pera natin ang nalustay dito sa flood control na kalukuhan nila. Pinagmamayabang pa. 5,500 control project. So, yung pala, mga palpak na ano. Tapos, mahiya naman kayo. Oh, anong mahiya? Kayo ang mahiya. Niloloko nyo ang taong bayan sa inyong mga pinagagawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.